Kaya kung halimbawa mag-upgrade, mag-iingat na. Mag-iingat sa mga demerit points. So, dapat nating tandaan pa. Sa mga may demerit points po, ito po yung tatandaan natin. Kung meron tayong demerit points na 1 or 2 demerit points, hindi tayo basta pwede mag-upgrade. Halimbawa, nahuli ka, nagkaroon ka ng violation, tapos na-settle mo na siya. Kung 1 to 2 demerit points violation, 3 months po hindi tayo pwede mag-upgrade, hindi tayo pwede magdagdag. 3 to 4 demerit points is 6 months. At yung 5 at mahigit pa, after ma-settle, dun magsisimula yung bilang 1 year. Kaya kung may balak tayong mag-upgrade, magdagdag ng oath, mag non-pro to pro, iwasan natin magkaroon po ng mga violation. Tapos, i-settle natin agad kung magkakaroon tayo ng violation. Kasi once na-settle mo po yan, dun palang tatakbo yung taon. Kung meron siyang seminar, dapat tapusin natin yung seminar. Sa mga wala namang demerit point, so ligtas po tayo. Kaya kung halimbawa mag-upgrade, mag-iingat na. Mag-iingat sa mga demerit points. Kung kayang mapakiusapan, maipaliwanag yung side natin, gawin natin yung side natin para mapagbigyan tayo dun sa naging violation natin. Lalo na kung yung violation ay idinilalagay yung demerit points sa atin pong driver's license sa portal. Meron kang record sa LTO. Sana nakatulong, sana nakapagpaalala. Dapat may mga tatandaan tayo. Kung may tanong po kayo na hindi po naintindihan, pwede nyo pong i-comment dyan sa ating comment section. At pipilitin po nating masagot lahat yan. Laging tandaan, road and machine care. Magtagubilin at laging maging caring sa ating pagmamaneho. Muli po, maraming salamat po sa Diyos.